Patuloy pa rin ang paglilingkod sa komunidad nina Kuya Carly at Ate Sara kasama sina architect and beauty pageant title holder Shamsi Supsupli at dating Vice Mayor Iyo Caroncho. Noong nakarang Sabado, August 10, nasa Barangay Orambo, Pasig City naman ang St. Gerard Charity Foundation para sa medical mission. Hinandog ang libreng medical, dental at laboratory exam services, pagkain mula kay Hiwaga Pares, quad canes, saklay at wheelchair, at pet grooming services. Naniniwala ang St. Gerard Foundation na dapat lahat kasama sa mas matatag na kalusugan, lahat ng Pasigueño kasama sa mas malawak na misyon sa mas malusog na kinabukasan. This is the 11th medical mission. Nandito tayo sa Barangay Orambo. So nandun pa rin yung basic services natin like the free checkup, free meds, free eye checkup, free glasses, yung libreng yung wheelchair, libreng teka wait, yung ano yun, yung sa laboratory. Dental. So yung bago namin dinagdag ngayon is the free laboratory, which is blood testing. So may kailangan may fasting. So I think prior to yung actual day ngayon, may mga nag-fasting na. Tapos may kasama din x-ray, no? Tsaka ECG. Sinama natin. Nandun pa rin yung para sa ating mga alagang hayop, yung mga yung anti-rabies for the dogs and cats. So pwede pandalhin dito. Libre lahat ba? Free lahat. Walang iintindihin ko di umupo, ma-entertain, kumain, kasi libre din ang pagkain, pati yung grocery, may mauwi silang grocery. For the first 400. For the first 400 persons. Yan. Next. Ma'am Sara, ilan po yung mga wheelchair at saka tungkod, saklay ay pamimigay? Bali ngayon ang dala namin 10 tungkod, saka 10 quad cane, at saka 10 saklay, at saka wheelchairs. Thank you po. Marami na pong bigyan ng mga medical missions sa dito sa ilang mga barangays. Gaano po tagal pa ito? Actually, ongoing to, kasi anong tawag dito, mga request ng mga barangay captain. So tomorrow, actually this is the first time magiging back-to-back. So ang back-to-back natin is today for Orambo, tomorrow nasa Kanyugan naman kami. Same din, medical mission for sa mga tao sa taga-barangay Kanyugan. I think tinatapat nila na malapit sa fiesta ng barangay. So ang fiesta pala dito will be on the 25th. So yun, ngayon sila nagpa-medical mission. Mabibigyan po kayo lahat ng mga barangays kasi meron po mga nag-request eh. Lalo mga tent, pati mga chairs. Lahat po ng barangay bibigyan po namin. Yung iba may mga request na upuan, mga tents, saka tables, iniiwan na po namin yun sa pagtapos ng medical mission. Yes, iniiwan na kasi para hindi na sila magre-request sa office, nandito na yung chairs. Lahat ng barangay we will try to cater. So yung may mga request na laboratory from their doctors, pwede pumunta sa office, kami mag-i-endorse sa kanila dun sa clinic for free yun. Ibababa namin sila dun sa clinic para makakuha ng lab test, x-rays, ECG, kung ano ang kailangan nila for the lab. And that will be given free sa Pasigueño. At yung next pala namin na project ay yung in-order pa lang namin yung para sa kusina ni Kuya Curly and Ate Sara. Ang purpose naman po nun ay feeding program po sa mga depressed area ng Pasig. So, ibig sabihin, bawat pupuntahan niya, yung mga depressed, magpapakain lang ng pagpapakain sa mga batang para madagdagan ang nutrition po nila, yung talagang mga hirap. So parang hindi na lang po ito per barangay, tinatarget po talaga yung mga looban. Yes, kasi nandyan yung mga depressed areas, lalo na pagpapasok ng mga bata, no, meron silang nakain na almusal, kung hindi yun. Sa ulam, sa kanin, lugaw. Sa lahat ng mga Pasigueño, nakikisa po tayo ngayon sa St. Gerard Charity Foundation at nakakasa tayo sa pag-aalaga ni Auntie Curly, ni Ate Sara, ni Kuya Curly. Nakikisa po tayo sa kanila. And ako po, taga-pasok po ako. So, masaya po ako makita po yung mga kabarangay ko at dito po tayo para sumuporta sa kanila. Itong medical mission tsaka iba pang proyekto ni Ate Sara na lagi niyang ginagawa. Talaga nakasuporta ako dito kasi isa lang ang guide ko yung makatulong at
mapagaan ang buhay ng bawat mamamayan natin, kapwa natin Pilipino. Lalong-lalo na dito sa Pasigueño. Nakasuporta tayo sa lahat ng proyekto ni Ate Sara dito sa Pasigueño. Lalapagan ng ehemplo niyan sa lahat ng tao at maaaring tularan, di ba? Kasi pag may nakikita tayong mga magagandang mga bagay, yun yung mga bagay na dapat natin tularan. So isa na sa mga ginagawa nila Ate Sara dito sa Pasig, kanilang mga tulad ng mga medical mission. Kaya tayo nakasuporta tayo hanggang sa dulo. Kaya Ate Sara at Kuya Carly. Ayan, maraming salamat po. Napakabuting tao ng mag-asawang to. Kahit nung nag-start pa lang sila na nagko-construction, nakakausap ko na rin sila. Ngayon po, gusto ko po ipakilala sa inyo. At talaga naman po, bukas ang puso sa bawat isang Pasigueño. Hindi ngayon lang. Noon pa po, way back years pa, tumutulong na sila. Hindi lang po sa Pasig, kundi po pati sa ibang lugar sa Pilipinas. Isinisigaw lang po namin ito sa inyo para malaman ninyo na ang pagtulong nila ay walang halong kaplasigan. Kasi po ito po ay taos at bukal sa puso ng mag-asawa at ng kanyang pamilya. Tuloy nyo, hindi lahat ng mayaman nakakatulong sa kapwa. Ang sabi, kukunin lang daw ulit sa kaba ng bayan. Bakit? Ngayon pa nga lang po, nag-share na po sila sa atin. Pera nila, sarili nilang bulsa. One time, nakausap namin si Maring Sara. Kasama ko ang taga-CDC, may president, ang tanong sa kanya, bakit ka nag-share? Nakita niya kasi yung dami at nagsanang tao. Naka-shorts, matanda, bakla, tomboy, nandun na lahat. Bakit ka nag-share? Ang sabi ni Maring Sara, wala pa po yan sa 1/8 ng kinikita namin. Ma-share naman namin sa kapwa namin. Doon ako naanteg kasi hindi lahat ng mayaman gano'n. Sila lang po yun. Lalong-lalo na maraming mayaman sa Pasig. Pero hindi lahat nagbukas para sa buong Pasigueño. Kaya po ang ating Ate Sara ay sasamahan. Aarugain. Re-respeto sa Pasigueño. Aalagaan hanggang sa dulo ang Pasig City kay Ate Sara. Takbo na! Sara naman! Samahan mo natin!